Ito pa lang si Chis Escudero hanggang ngayon hindi pa din nagsasalita, ano? Tahimik na tahimik pa din po pala si Chis Escudero, mga bossing. Ano na nangyari dyan? Ano? Lorenzo Musni, shout out sa'yo. Ano na ang nangyari kay Chis Escudero, mga kababayan? Kasi po, base dito, mga boss Chipamo, sir, Chis Escudero, ayan o, December 1, 2025, Chis Escudero kinatay, PhilHealth, DepEd, at Agri-Budget. Ang sabi ni Saldico, naku po, mga DDS, paano to? Papaniwalaan nyo, Saldico may sabi, oh. Basahin ko, ha? Shiro Kanzaki, uy, live. Oo, itinuro ni dating ako Bicol Party List Representative Elizalde ko si Senator Francis Chis Escudero na siyang nasa likod ng pagtapyas ng panuka. Nako, ano yun? May kupit din? No? Itinuro ni dating ako Bicol Party List Representative Zaldico si Senator Francis Chis Escudero na siyang nasa likod ng pagtapyas ng panukalang 2025 budget, no, ng Department of Education. Aray, grabe naman yun. Pati ba naman yung eskwelahan? Pati yung pangunahing pangangailangan ng ating mga estudyante, dadalihin pa? Oh, Department of Education, Philippine Health Insurance Corporation, pati PhilHealth pala, oh. At Department of Agriculture. Sa confidential letter na ipinadala kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos noong Pebrero 2025, sinasabi ni Ko na ginawa ito ni Escudero upang maipasok ang grabe, 200 bilyong budget insertion ng Senado. Hindi ho kaya ito yung yung insertion ho na, paano yun? Yung Bulacan ang nangunguna na bayan ni Boss Jewel Villanueva. Sumunod bayan ni Chis Escudero na Sorsogon. No, sumunod yung mga Davao City, sumunod yung mga iba't ibang mga lugar, mga bossing, na pinagmulan ng mga senador. Hindi kaya yun, mga kababayan? Grabe, ano? Ang bali-balita ho kasi doon, mga boss Chipamo, sir, kumbaga, baka yung insertion na yon ginamit upang si Chis Escudero ay makakuha ho ng boto doon sa mga kapwa senador upang mailuklok ulit siya doon po sa pagiging Senate President, kasi nasarapan si Chis Escudero, no? Kaya lang madaming mamamayan ang nagalit, madaming mamamayan ang gusto mapaalis, matalsik si Chis Escudero doon sa pagiging Senate President. Bakit to? Biruin mo ba naman? Gusto ng mamamayang Pilipino marinig kung ano talaga ang katotohanan na nangyayari doon sa opisina ng Vice President, kagaya na lang po ng confidential funds. Akalain mo ba naman na bitinin nila? Akalain mo pa ba naman pahabain at patagalin nila? Akalain mo ba naman, ayan nga, in-archive na nila? Di po ba? Ano gagawin ng taong bayan? Siyempre magwawala, maiinis, magagalit. Kay Chis Escudero, madami ho ang humahanga dito kay Boss Chis, ano? Isa na ho ang inyong lingkod, mga kababayan. Pero, nung nakita natin, ay wala. Trapo din pala. No? Hindi din pala mapagkakatiwalaan. Kaya, siyempre, wala tayong magagawa. Sabi ni Violet Arellano, napanood ko nga po sa TikTok, di daw niya nireject ang interim release ni Digong. Nagkamali daw ang grant ng ICC ng interim release. Mamaya natin pag-usapan ho yan. Ayon kay Ko, sumulat siya sa Pangulo dahil ibinibintang sa Kamara ang pagbawas ng budget ng mga mahalagang programa ng gobyerno sa isinagawang bicameral conference committee meeting sa panukalang 2025 General Appropriation Bill. Si Escudero noong sa Senate pa lang, President, at isa sa kinatawan ng Senado sa BICAM, mga kababayan. Sabi ni Ko, dating chairperson, House Committee of Appropriation, tinanggal ni Escudero, grabe, tinanggal ni Escudero ang, magkano? Ang 10, sabi ni Ko, dating, ang 10 billion computerization, grabe, kung ano pa yung makakapagpabilis doon sa mga pag-aaral ng ating mga estudyante. Sabi ni Ko, no,
dating chairperson ng House Committee of Appropriation, pinatanggal ni Escudero ang 10 bilyong computerization program ng DepEd. Kaya po babagal-bagal yung mga estudyante natin. Baka dahil dito. At 1.692 bilyong tapya sa budget ng bagong aray ko po, tinipid. Pati po edukasyon, sinama doon sa mga Kupitan Blues. Ayan o, sabi ho sa balita yan. At sabi daw ni Saldico, dahil binawasan ang budget para sa mga bagong teaching position, sinabi ni Ko na mayroon lamang pondo ang DepEd para kumuha ng mga bagong guro sa unang 3 buwan ng taon at maghahanap ito ng pondo para makumpleto ang target na 20,000 bagong teaching posts. It was also upon SPCs, suggestion that 74 billion subsidy for PhilHealth was scrapped. Yung mga importante, mahalaga, doon pa dumali, hindi na naawa. Kung totoo ito, mga kababayan, sinabi ni Ko na gusto rin ni Escudero na ilipat ang 106 billion pondo sa ilalim ng District Engineer Office ng DPWH. Ganun din ang 16 billion halaga ng errata ng ahensya. Hindi umano pumayag ang Kamara, no? Sino po ba ang nangunguna diyan sa Kamara, de representante ng mga panahon nito? Siyempre Martin Romualdez. Hindi pumayag ang Kamara na galawin ang 106 billion pero pumayag na kunin ang 16 billion dahil sa banta ni Escudero na bibitinin ang pagpasa ng national budget. Grabe naman pala itong si Chis. Kung totoo ito, mga kababayan. Kaya pala, binibira nila ng binibira si Martin Romualdez dahil dito sa mga ganito. Kaya pala gusto nilang matanggal sa Congress si Martin Romualdez dahil sa mga ganitong balita ho, mga kababayan. Pagkasama-samang tao naman ito. Di ba? O eto, mga bossing. Alam nyo, ang dami nagbablackmail sa ating Pangulo, mga kababayan. Oo, di ba? Saldico. Ano ang style? Hindi na po ako maglalabas ng video, no? Kung hindi kung hindi papahinto ng Pangulo ang aking pasaporte. Yun daw ho ang binanggit o sinabi nung abogado ni Saldico kay Pangulong Bongbong Marcos. Oo, ang Pangulong Bongbong Marcos mismo ang nagsiwalat, ang nagsabi na binablackmail siya ng kampo ni Saldico. Ngayon naman eto iba naman. Political breakup naman daw. Sabi, Tiangco, threaten o tinatakot, ang political breakup, pakikipaghiwalay kay Pangulong Bongbong Marcos if he protects Romualdez amid dead proof of flood control measures. Paano naman?